Mga kababayan, nagbabalik po tayo. 3 araw na lamang po, October 1 na at filing na po ng Certificate of Candidacy para sa BSKE. Ang tanong po, tuloy ba o hindi? Tumutok, yan po ang ating pag-uusapan. Ating pong himay-himay ngayon mga kababayan ay yung mga pinaka-latest na update balita dito sa BSKE. Korte Suprema, wala po pong update. Pero COMELEC, meron po tayong narinig sa kanya at doon po tayo huhugot ng mga ating pong pag-uusapan yan. Pakikinggan po muna natin yung interview kay COMELEC Chairman Garcia. Tapos magbibigay na po tayo ng ating mga podcast or mga opinion. At syempre kayo din pagkatapos nating mag-content, mag-comment kayo dyan. Kaya huwag niyong basta-bastang i-skip tong video na makinig po muna kayo bago tayong bibigay ng ating mga opinion. Ito yung pinaka-huling interview ni Chairman Garcia. Naman para po ito po yung regalo na natin sa ating mga guro sa darating na eleksyon ng susunod na taon. Nabawasan kasi kami ng sobrang laki. Pag barangay SK, lagi tayo ang honoraria ng mga teachers 10,000 at 9,000 lang. Samantalang nung nakaraang national local elections, 12,000 at saka 11,000 yun eh. So ibig sabihin, mawawalan pa sila ng 2,000. Parehas din naman ang effort. So nung pong nagdi-deliberate sa budget ang Kongreso, talaga pong ipinaglaban natin, pinagmakaawa natin na sana maibalik yung natanggal sa atin, lalong-lalo na yung honoraria ng teachers na additional na 2,000 pesos across the board. At natutuwa po tayo, ipapasalamat tayo sa Kongreso, pinagbigyan po nila. So therefore, kung maipapasa po ito magiging batas, ay at hopefully ma-approve din ng Senado, ay magkakaroon ng dagdag na 2,000 piso across the board ang lahat ng mga guro natin na maglilingkod sa barangay SK elections ng November ng 2026. Of course, maliban po dyan, ay magkikreate po tayo ng additional na 10,000 na mga presinto sa buong Pilipinas. At dahil po dyan, dagdag yan ng mga teachers, dagdag ng mga election paraphernalia, ballot boxes, balota, dahil meron po tayong dagdag ng mga botante para sa barangay SK elections. Ayun. Chairman, nakatulong din ba yung tanggal doon sa pondo sa flood control dahil dito sa karagdagan natin dito, yung parang pag-retain doon sa honoraria ng mga teachers natin? Hindi ko po alam kasi kung saan nanggaling yung bibigay sa amin na 7 billion na dagdag na budget para sa COMELEC, pero siguro po kung doon nanggaling yan, napakalaking pasalamat po ng Commissioner Elected ng Demokrasya na pupunta ito sa ikabubuti po ng mga guro natin na sadya namang bayani natin, lalo na pag-araw na eleksyon, at nangangailangan ng ating pong ekstrang atensyon kahit man lang konting dagdag sa honoraria na tinatanggap nila. Chairman, di ba last time dito sa national local election, biglang may 1K na dagdag pa aside sa 2,000 pesos mula sa Malacanang po, 1,000 dati. Mula kay Presidente. So naging 3,000. So anong malay natin pag naging successful itong barangay SK natin ay yung kabutihan ng Pangulo biglang magbigay muli ng dagdag. Ayaw ko muna sabihin. Pero posible pa rin yun. Posible po rin lahat yan. Basta importante lang po muna may dagdag na 2,000 pesos across the board ang lahat ng mga guro natin sa proposal po ng House of Representatives. Sa susunod naman po na magde-defend kami ng budget sa Senado, amin po muling uulitin yan. Na sana kung ano po yung naidagdag po ng House, naibalik sa amin, sana po ma-retain at huwag na po mawala naman. Para po, ito po yung regalo na natin sa ating mga guro sa darating na eleksyon ng susunod na taon. Ayun po. So, doon tayo magpo-focus sa kung tuloy pa ba ang BSKE sa December 1, 2025. Yung dagdag na hinihiling nila para sa honoraria ng mga teachers at mga members ay hindi po tayo tututo doon. Napakahirap pong silbi sa eleksyon. Ako po ay naging third member din po sa isang national election at ang honoraria pong aking nakuha noon ay 10K. No? Ang hirap po. No? Simula nang pag may mga pumoto na, tuloy-tuloy na po yan. Ang naging pahinga ko lang talaga noon ay kumain lang ako. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Nakatayo ako hanggang gabi, hanggang sa matapos. Ako kasi yung third member. Ako yung nagsasalang ng balot sa machine. So, yung hili-hili na nadagdag, okay lang yan sa honoraria ng mga magtatrabaho sa election. So, focus na tayo ulit dito, no? Sa mga binitawang salita ni Chairman Garcia, kung maaalala po ninyo ay
dati sa mga nakaraang buwan kapag siya ay nai-interview, lagi niyang nami-mention na kahit meron na pong batas na nagsasabing ang BSKE ay sa November 2026, ang sinasabi ni Chairman Garcia ng COMELEC ay kahit yan ay batas na, no? Ito naman po ay nakapetisyon. So ang ating pong iintayin ay desisyon ng Korte Suprema. Baka maituring itong konstitusyon o sabi nga unconstitutional dahil nakapetisyon ay ni Atty. Macalintal. No, lagi niya sinasabi intayin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayon, nag-iba ang kanyang tono, nag-iba ang kanyang timbre. Wala akong narinig na sinabi ni Atty. Garcia ng COMELEC na wala pa kasing desisyon ng Korte Suprema, intayin muna natin. Hindi, talagang nagulat din ako sa kanyang sinabi dito na diretsong-diretso na sa susunod na taon, yung mga magsisilbing guro sa susunod na taon sa November 2026. Sa kanyang mga tono at salita dito sa interview na to ay kung pakikinggan natin ay parang ganap at tiyak na yung kanyang paniniwala na ang BSKE nga po ay talagang magaganap na sa November 2026. Diba? Bakit kaya niya ito nasabi? Maaaring bilang isang nagpapatupad ng eleksyon, Chairman Garcia, ay maaari bang meron ng 100% nalalaman si Atty. Garcia na talagang maaaring may timbre na sa taas or sa COMELEC or sa Korte Suprema na maaaring ang petisyon ni Atty. Macalintal ay naibasura na. Hindi man niya ito nabanggit dito sa interview na ito kung magagamit tayo ng mga sentido común o common sense ay maliwanag at tiyak kanyang mga salita na ang BSK nga po ay sa November 2026 na. At kung titignan din po natin, yung mga reporter na nag-interview ay wala nang nangulit doon sa petisyon o nagtanong sa petisyon ni Atty. Macalintal kung naituring na ba itong unconstitutional. Hindi. Ang kanilang pinag-uusapan na talaga dito ay direktang ang BSKE ay sa November 2026. So yung pag-asa ko rin na sana ay makaboto sa December 1 na nakikita kong sinasabi nating maliit ay parang narinig ko to parang biglang yung liwanag na aking nakikita ay nag-blackout. Pero sa isang banda, bigla akong nakakita ng isang mas maliwanag. Bakit kamo? Kung isipin nga natin, hindi naman talaga tayo inalisa ng karapatan. Kasi nga, maiurong lang naman kumbaga, kung sakali nga talagang walang-wala ng pag-asa ang BSK 2025, naiurong lamang ito ng halos isang taon. At doon, kung matutuloy na nga sa November 2026, makakaboto tayo at makakapag-isip at ma-oobserbahan pa natin sa loob ng isang taon na yan. Kung talagang karapat-dapat pa bang iboto ulit yung mga incumbent, mga datihan nakaupo, at mga aspirante. Di po ba? So mga kababayan, kung babalikan nga din natin ang itong mga salita, mga pananalita ni COMELEC Chairman Garcia ay siyempre sa mga talagang gustong maurong na lang ang BSK para sa kanilang tenga ay maganda yan, magandang pakinggan yan para sa kanila. Pero doon naman sa mga talagang gustong dapat ang BSKE ay sa December, ay siyempre medyo ito ay masakit pakinggan. Pero pag kasi ang katotohanan na ang pinag-uusapan dito ay ano ba dapat natin gagawin kung halimbawa talaga wala ng BSKE 2025. Makikita mo dyan sa mga comment section kasi halos ang mga nag-comment dito sa atin ay mga barangay officials. Nagpapakilala sila. Ako po ay isang kagawa dito sa aming barangay. Ako po ay isang kapitan dito sa aming lugar na ganito sinasabi ng iba na kami ay nakapag-move na. Okay na lang yan sa amin kasi isang taon lang naman yan at bibigay pa sila ng advice. Doon naman doon sa mga aspirante ay
makakagawa pa kayo ng inyong mga plano at mas meron kayong time makapagpakilala. So, tama naman po yun. Yung iba kasi talagang tinanggap na nila. Nag-move po na sila. Kanilang tanggap na mauurong na talaga itong BSKE sa November 2026. Ngayon, dahil wala pa naman po desisyon ng Supreme Court dito at inaantay natin, dalawa na po ang posibilidad na mangyayari dito. Kasi sa nakikita ko lang ngayon, kung po kayo magagalit sa akin ay kasi ito, ilang araw na lang. Sabi natin 3 days, 4 days. Tapos ngayon ay Sabado. Ginawa ko itong content nito, Sabado. Maglilinggo. Wala naman pong opisina. Gobyerno yan. Wala pong opisina ang Supreme Court. So, patay ang linggo. Pero kasama po yun sa bilang ng date. Diba? 28, bukas. Lunes 29. Tapos 30, Martes. 1, October 1. Sa palagay ba natin, sa loob ng Lunes na yan, pag nag-Lunes, iraras ba ang pagdidesisyon ng Korte Suprema? Hindi po. Hindi po pwede yan. Meron pong due process. No, kung babasahin pa lang nila yung comments nitong respondents ng Kamara at sabihin natin nag-comments na nga ang Office of the President sa pamamagitan ng Solicitor General. Balita ako, napakarami nun. Ilang pahina po yun. So, re-reviewin nila yun, babasahin nila yun, pag-aaralan nila yun. Ilan ng mga justices ng Korte Suprema, may kanya-kanya ring argumento yan. Tapos magkakaroon pa yun ng botohan bago desisyonan ng Chief Justice. Ngayon, makukuha ba ito sa loob ng isang araw, sa Lunes? O sabihin natin na-review na nila. O sabihin nga natin na-review na itong mga previous weeks. Susunod na Lunes, may desisyon na ba kaagad? Ito, magpakatotoo lang tayo Tignan po natin. Sa Lunes kaya may desisyon na mga kababayan? Hanggang Martes, bago mag-auno? Sasabihin ba agad na, iras na natin to? Kailangan desisyon na natin to ng constitutional para matuloy pa sa December 1. Parang hindi po kakayanin Parang hindi po kayang ganun Kasi hindi po. Alam po natin na matagal po ang desisyon. Dahil hindi lang po yan ang kaso na pinagtutuunan ng Korte Suprema. Hindi lang po BSKE. Tandaan ninyo, meron pa hong BARM. Naka-TRO ang BARM. Para bang isa lang test paper yan? Isa kang guro, tapos mayroong nagpa-exam ka. Sa loob ba ng isang araw, lahat yan ay magagawa mo. Para sa Lunes ay meron ka ng grades para sa iyong mga estudyante. Talagang lumilipas po ang buwan at wala na po talagang. Kasi na parang ganun kasi yung parang wala na oras po talaga Parang wala na pong oras para makapag-desisyon pa ng unconstitutional sa Lunes o Martes. Paano? Siguro himala. Meron pong himala, pero meron bang himala dito sa due process ng Korte Suprema? Ay, nako. Sige, tingnan natin Sa Lunes, o baka nyo, ngayon, Sabado, meron pa kayang desisyon? Magdesisyon ng unconstitutional? Marami nagsasabi, hintayin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Sila ang final arbiter. Totoo po yun, final arbiter. Lumipas na ho yung dapat na nakapag-desisyon sila Ang haba ng isang buwan na yan, Pero sa AC, parang isang araw lang, isang buwan na yan, sa dami po nilang ginagawa. No? Ang isang araw sa kanila, parang isang minuto na lang. Sa Lunes na. Bigyan pa natin ng chance na sana sila yung makapag-desisyon sa Lunes hanggang Martes ng unconstitutional para yung maliit na pag-asa na ating sinasabi ay baka magka-BSKE pa sa December 2025. Kapit lang, sabi nga. At meron pa rin naniniwala, hindi. Last hour, magdidesisyon yung Korte Suprema para magka-BSKE sa December 2025. Kasi yan po ang nasa ruling. Kita nyo. Ang pinaniniwalaan pa rin kasi ng iba, mga kababayan, ay yung ruling, yung old law na dapat may BSKE
Pero kung iintindihin nga po dapat talaga natin ay wala na po kasing batas na yon. Kasi kung umiiral pa ho ang batas na yon, ang filing of COC ay tuloy na tuloy. Sa October 1, wala na po yung ating pong kasama, yung ating pong kaibigan na si Joel. Si Bro Joel, si Coiners Ring, yung kaibigan natin yan. Siya, sabi niya sa akin, bro, ako mismo nagpunta sa Comelec. Nagpunta mismo si Bro Joel, si Coiners Ring, sa Comelec at sinabi niya sa akin, bro, hindi nga sinabi ng Comelec walang order ang National Office ng Comelec. So, ibig sabihin, wala na pong filing ng COC. Yan po ang ibig sabihin nun, kung sa madaling sabi. Walang order ng pag-release ng COC. Ibig sabihin, wala na po, zero na po ang filing ng COC sa October 1. Ang filing ng COC na yun ay napapaloob sa BSK 2025. So, common sense, mauurong na ang BSK 2025. At kung mag-decision man agad, yan lang, mukhang hindi agad, no? Kung ituring man na unconstitutional, sabihin natin, unconstitutional, ito sinasabi natin yung nasa proseso, no, hindi po ito sa pantaha. Ito po ay talagang pwede mangyari. Dalawa lang naman kasi magiging desisyon dyan ng AC, unconstitutional o constitutional. Kung sabihin ng unconstitutional, question mark, kailan pa ho? Siguradong lilipas ang ilang buwan bago pa yun. So, ibig sabihin, move na po ang BSKE. Unconstitutional, hindi sa December at hindi na rin sa November. Pero na-move rin naman. Deja vu. Yung nangyari ng BSKE 2023, 2022 dapat, naging 2023. Unconstitutional yun, 11935 RA, na ituring ng AC, pero na-move din naman noong October 2023. Pwede pa mangyari dito. Kung mangyayari yun dito, malamang ganun. Ang BSKE kung unconstitutional ng RA 12232 ay malamang October na naman yan. Hindi nangyari na naman yung nakaraan. Ay sayang yung batas. Kung magkakaganon rin lang, sana kung alam ng AC na ituloy nyo na lang po na constitution niyang 12232 na yan para hindi sayang yung naging effort ng mga mambabatas, ng mga lawmakers natin sa lower house at upper house. At pinirmahan pa yan ng presidente. Sa ganun, wala na masyadong pag-usapan. Hindi ang BSKE sa November na. Tapos ang usapan doon. Pero kung yan ay constitutional, urong na yan talaga. Hindi na sa December 1. Umiksi na po yung panahon dahil sinasabi natin na maliit na tsansa natin na tinitingnan sa BSK 2025. Sabi ko noon, meron pa tayong maliit. Pero ngayon parang biglang nagsarado na ho No, masama sa loob natin ang iba na ganun. Tanggapin natin yung sitwasyon. Diba? Pero sa content ko na ito, sige tignan natin kung baka mayroong malahimalang sa Lunes, baka biglang ang Korte Suprema yung final arbiter. Pero ito nga, kasi dito tayo humugot sa interview ni Chairman Garcia ng Comelec. Ilang beses yan namin na magsisilbi sa susunod na taon, November 2026, wala rin po siyang binanggit dito na wala pang desisyon ng AC. Sinabi niya rito, tiyak na siya. At sa tingin ko, meron na siyang alam din sa totoo pong nangyayari dahil nasa gobyerno po yan. May mga confidential, mga confidential na ugnayan po ang mga yan. Kaya posibilidad po yun. Kaya ganyan ang interview, mga sagot ni Chairman Garcia. Ganun pa man mga kababayan, ito ay opinion ko lang pero may magagalit sa akin. Okay, so iwan po kayo ng opinion dyan. Yung sarili nyo naman din opinion, sa tingin ninyo. Tapos, kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe. Tapos, i-share po ninyo yung aking video. Kaya sa mga nagsishare, yung mga dati na po nagsishare, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panunood at pagsuporta. Hanggang dito na lamang po. God bless you all. Out muna tayo.